Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lihim na pagkatao, isang mapangahas na pag-ibig, at isang gabi na babago sa kapalaran ng lahat. Ano ang gagawin mo kung ang taong tinatrato mong basura ay siya palang may hawak ng iyong buong kinabukasan? At ano ang masalimuot na sikretong nakabaon sa ilalim ng dagat na kayang magpabagsak sa pinakamayamang pamilya sa bayan? Ang kwentong ito ay mapupuno ng matitinding tagpo na tiyak na magpapakaba sa inyo at magpapanatili hanggang sa uling segundo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang baybayin kung saan nagtatagpo ang marangyang pamumuhay at ang simpleng buhay ng mga mangingisda, doon naninirahan ang isang binata na nagngangalang Enteng. Si Enteng ay kilala sa buong baryo bilang isang masipag, tahimik at mapagpakumbabang mangingisda. Araw-araw bago pa sumikat ang araw ay nasa laot na siya upang makahuli ng mga sariwang isda na sapat lamang para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng kasuotan, basang tsinelas at balat na nasunog ng araw, ay may isang pusong tapat na umiibig. Umiibig siya kay Rilda, ang nag-iisang anak ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa kanilang bayan na si Don Angelo. Sana sa gabi na ito, makita nilang tunay kong layunin. Hindi ko hinahangad ang kanilang kayamanan. Ang tanging nais ko lang ay ang pagkakataong patunayan ng pagmamahal ko kay Rilda. Kahit anong hirap, titiisin ko. Si Rilda ay isang napakagandang dalaga, ngunit pinalaki sa luho at labis na proteksyon ng kanyang pamilya. Bagamat minsan ay nakakausap ni Enteng si Rilda sa pangpang kapag bumibili ito ng isda, hindi alam ng dalaga na ang simpleng mangingisda ay may mas malalim na pagtingin sa kanya. Isang araw, nalaman ng buong bayan na magkakaroon ng isang napakalaking piging sa mansyon ni Don Angelo upang ipagdiwang ang anibersaryo ng kanilang kumpanya sa pag-aangkat ng mga mamahaling produkto. Para sa mga ordinaryong tao, ang piging na ito ay isang saradong pinto. Ngunit para kay Enteng, ito ang nakikita niyang tamang pagkakataon upang formal na umakyat ng ligaw at ipahayag ang kanyang nararamdaman sa harap ng pamilya ng dalaga. Ito na ang tamang panahon. Gagamitin ko ang pinakamalinis kong polo. Hindi man ito mamahalin tulad ng mga suot ng mga panauhin nila. Alam kong malinis ang intensyon ko. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Ang mansyon ni Don Angelo ay nagniningning sa mga mamahaling ilaw at ang mga sasakyang dumarating ay pawang mga mararangyang kotse. Sa labas ng tarangkahan, nakatayo si Enteng. Hawak niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang natatanging perlas na siya mismo ang nakakuha sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Isang perlas na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong maninisid. Huminga siya ng malalim bago naglakad pumasok. Ngunit bago pa man siya makatapak sa mismong pintuan ng bulwagan, ay napansin siya ng mga gwardya at ng mga kamag-anak ni Don Angelo. Sino nagpapasok sa taong iyan dito? Security! Bakit may amoy isda sa loob ng aking mansyon? Sino ang taga-baryo na ito na nangahas na dumumi sa aking bulwagan? Natahimik ang buong paligid. Ang tugtog ng violin ay biglang huminto. Lahat ng mga mata ng mga mayayamang panauhin ay nabaling kay Enteng, na nooy nakatayo ng tuwid ngunit mararamdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit si Don Angelo, kasunod si Rilda na may bakas ng pagkagulat at hiya sa kanyang muka. Enteng, anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta sa ganitong uri ng okasyon? Nasuot ang ganyang mga damit. Nakakaya ka sa mga bisita namin. Don Angelo, Rilda, humingi po ako ng paumanin kung naging bigla ang aking pagparito. Ang tanging layunin ko lang po ay ang magpakilala ng formal.
Narito po ako upang umakit ng ligaw sa inyong anak. Malinis po ang aking puso at handa ko pong itaya ang aking buhay para sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon ni Enteng, ang buong mansyon ay binalot ng panandaliang katahimikan na agad namang sinundan ng malalakas na tawanan ng pamilya ni Don Angelo at ng kanilang mga elestistang panauhin. Tiningnan nila si Enteng mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri. Para sa kanila, ang isang mangingisda ay walang karapatang tumapak sa kanilang sahig, lalo na ang mangarap na magpakasal sa isang tagapagmana. Umakyat ng ligaw. Isang mangingisda. Mangangahas na pumasok sa aking tahanan para hingin ang kamay ng aking anak. Ang lakas ng loob mo. Ang kita mo sa isang buong taon ay hindi sapat sa pambili kahit ng isang sapatos ng anak ko. Umalis ka rito bago ko patawagin ng mga otoridad upang kalad ka rin ka palabas. Ramdam na ramdam ni Enteng ang tindi ng kahihiyan. Ang bawat salita ni Don Angelo ay parang patalim na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay nang tumingin siya kay Rilda. Umaasa na kahit papaano ay pagtatanggol siya nito o magpapakita ng kaunting awa. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Umalis ka na, Enteng. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo sa mundong hindi mo kabilang. Tingnan mo nga ang sarili mo at tingnan mo kung sino kami. Hindi ako magkakagusto sa isang lalaking walang ibang alam kundi ang mamahala ng bangka at amoy dagat araw-araw. Umalis ka na dito! Sa gitna ng tawanan at pandidiri ng buong pamilya at mga bisita, dahan-dahang ibinaba ni Enteng ang hawak niyang maliit na kahon sa isang lamesa malapit sa pintuan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Angelo at Rilda. Walang bakas ng luwas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na ekspresyon na hindi nila inaasahang makikita sa isang simpleng mangingisda. Darating ang araw, Don Angelo, na ang mundong inaakala ninyong pag-aari ninyo ay biglang iikot. Ang dagat na minaliit nyo ang siyang lalamon sa inyong kayamanan. At sa araw na iyon, kayo naman ang lalapit sa akin. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Enteng at mabilis na lumabas sa mansyon, habang ang tawanan ng pamilya ay nagpapatuloy. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang maliit na kahon na iniwan ni Enteng ay naglalaman ng isang perlas na may kakaibang marka. Isang marka na pagmamayari lamang ng pinakamalaking kumpanya ng enerhiya at pagpapadala sa buong mundo, ang Vanguard Maritime International. Sino nga ba talaga si Enteng? Bakit niya tinitiis ang buhay mangingisda kung mayroon siyang kakaibang koneksyon sa pinakamayamang korporasyon sa buong mundo? At ano ang magiging reaksyon ni Don Angelo kapag nalaman niyang ang kumpanyang kasosyo niya na may hawak ng lahat ng kanilang ari-arian ay pagmamay-ari ng ama ng mangingisdang kanila lamang ipinahiya? Pagkaalis na Enteng sa mansyon, nagpatuloy ang tawanan at kwentuhan sa loob ng bulwagan. Para kay Don Angelo at sa kanyang pamilya, ang pangyayaring iyon ay isang nakakatawang eksena lamang ng isang taga-baryo na nangarap ng gising. Ngunit sa sulok ng lamesa, naiwang nakapatong ang maliit na kahon na iniwan ng binata. Isang pinsan ni Rilda ang nakapansin nito at dinala ang kahon sa harap ng mag-ama upang pagtawanan palalo ang laman nito. Papa, tingnan mo. Iniwan ng mangingisdang iyon ang regalo niya. Ano kaya ito? Baka ito yung pusit o kaya mga sirang kabibi mula sa laot. Buksan mo, anak, para makita ng lahat kung gaano kawawa ang handog ng isang taong walang narating sa buhay. Dahan-dahang binuksan ni Rilda ang kahon. Ngunit sa halip na tawanan, ang buong lamesa ay biglang natahimik. Sa loob ng kahon ay nakalatag ang isang napakalaking perlas na kulay itim at ginto. Isang nakapararang uri ng perlas na kung tawagin ay Golden South Sea Pearl. Ngunit may kakaiba itong ukit sa ilalim. Isang maliit na selyo na hugis angkla at may 3 bituin. Ang selyong ito ay hindi pamilyar kay Rilda. Ngunit nang makita ito ni Don Angelo, biglang nagbago ang kulay ng mukha ng matanda. Nawala ang kanyang mapagmataas na ngiti
at napalitan ito ng matinding pagtataka at labis-labis na kaba. Ang selyong ito, hindi maaari. Ito ang opisyal na selyo ng Vanguard Maritime International. Ang pamilyang nagmamay-ari ng korporasyong iyon lang ang may hawak ng ganitong uri ng perlas. Saan nakuha na mangingisdang iyon ang bagay na ito? Papa, bakit ka natatakot? Baka naman nakuha niya lang iyan sa kung saan o ninakaw niya sa mga barkong dumadaan sa pantalan. Isang hamak na mangingisda lang si Enteng. Imposibleng may koneksyon siya sa mga bilyonaryo. Sinubukan ni Don Angelo na kalmado ang kanyang sarili. Iniisip na tama ang kanyang anak. Imposibleng ang isang marungis at amiisdang lalaki ay may kinalaman sa pamilya Vanguard. Ang pamilyang nagmamay-ari ng halos lahat ng daungan, barko at lupain sa kanilang rehiyon. Ang kumpanya ni Don Angelo ay kasalukuyang nakadepende sa isang napakalaking pautang at kontrata sa Vanguard upang hindi ito mabangkarote. Kaya naman, ipinagkibit balikat na lamang na matanda ang takot at ipinatapon ang kahon sa basurahan. Samantala, malayo sa mansyon, naglalakad si Enteng sa dalampasigan habang inahampas ng malamig na hangin. Hinubad niya ang kanyang basang polo at tumingin sa malawak na karagatan. Sa sandaling iyon, isang mamahaling itim na SUV ang huminto sa hindi kalayuan. Bumaba rito ang isang lalaking naka-Amerikana, si Gabriel, ang matapat na kanang kamay at personal na bodyguard ng pamilya Vanguard. Senyorito Vicente, o mas kilala mo ngayon sa pangalang Enteng. Tapos na po ang 2 taong pagsubok na ibinigay sa inyo ng inyong ama. Napatunayan ninyo na kaya ninyong mabuhay ng simple at mag-isa mula sa sarili ninyong pawis. Narito na po ako upang sunduin kayo. Naghihintay na ang inyong ama sa headquarters sa Maynila. Gabriel, nakita mo ba ang mansyong nasa burol? Doon sa pamilya ni Don Angelo? Opo, senyorito. Batid ko rin po na pumunta kayo roon kanina upang subukan ang katapatan ng dalagang nagustuhan ninyo. Ano po ang nangyari? Tinrato nila akong parang dumi. Pinalayas, hinamak, at pinandirian ng buong pamilya niya dahil lamang sa akala nila ay isa kong hamak na mangingisda na walang pera. Hindi nila alam, ang perang ginagamit nila para sa marangyang piging ay galing sa pautang ng aking ama. Huminga ng malalim si Enteng. Ang 2 taon niyang pagpapanggap bilang si Enteng, ang mangingisda ay bahagi ng tradisyon ng kanilang pamilya. Ang maranasan ng hirap ng pinakamababang uri ng lipunan bago pamahalaan ng bilyong-bilyong ari-arian ng pamilya. At ngayon, tapos na ang oras ng pagtitiis. Panahon na para bumalik ang tunay na tagapagmana ng Vanguard Maritime International. Gabriel, tawagan mo ang Board of Directors. Gusto kong kansilahin ang lahat ng shipping lines na nakapangalan sa kumpanya ni Don Angelo. Putulin ang lahat ng kanilang supply sa susunod na 24 na oras. Bukas ng umaga, magkakaroon tayo ng emergency meeting sa kanilang kumpanya. Ako mismo ang haharap sa kanila. Masusunod po, senyorito Vicente. Oras na para malaman nila kung sino ang totoong nagmamay-ari ng lupang kanilang kinatatayuan. Kinabukasan, maagang nagising ang pamilya ni Don Angelo dahil sa sunod-sunod na tawag mula sa kanilang mga abogado at manager. Nagkakagulo ang kanilang kumpanya. Ang lahat ng kanilang mga kargamento sa pantalan ay pinatigil ng gobyerno at ng management ng daungan dahil sa kanselasyon ng kanilang kontrata sa Vanguard. Ang mga bangko ay biglang nagpadala ng babala na kailangan na nilang bayaran ang milyong-milyong utang sa loob ng araw na iyon. Kung hindi, ay kukunin ang kanilang mansyon at lahat ng ari-arian. Anong ibig mong sabihin na kansilado ang kontrata? Sinong nagutos niyan? Ang Vanguard? Bakit? Wala tayong ginagawang masama. Sabi ni Don Angelo sa kabilang telepono. Papa, ano ang nangyayari? Ang mga card ko, hindi ko na magamit. Sinasabi ng bangko na naka-freeze daw ang lahat ng account natin. Mawawala na ba tayo ng pera?
Mag-ayos ka, Rilda. Pupunta tayo ngayon mismo sa main office ng Vanguard dito sa probinsya. Sabi ng manager, darating daw ngayon ang mismong may-ari at ang bagong CEO ng kumpanya upang permahan ang pagbawi sa ating mga ari-arian. Kailangan nating magmakaawa. Sa mabilis na pangyayari, sumugod ang mag-ama sa dambuhalang gusali ng Vanguard. Ang puso ni Don Angelo ay tila sasabog sa kaba, habang si Rilda naman ay hindi mapigilang manginig sa takot na maging mahirap. Pagdating nila sa boardroom, nakita nila ang mga board of directors na nakatayo. Tila may napakalaking personalidad na hinihintay. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan. Pumasok si Gabriel. Kasunod ang isang lalaking nakasuot ng napakamahal na Italian suit. May gintong rilo at may tindig ng isang tunay na hari. Nakatunga ang ulo nito habang naglalakad. Ngunit nang umupo ito sa dulo ng lamesa at tumingin ng diretso kay Don Angelo at Rilda, parang gumuho ang mundo na mag-ama. Ang lalaking nasa harap nila, ang bagong CEO ng pinakamayamang kumpanya, ay walang iba kundi ang mangingisdang pinalayas at pinahamak nila kagabi. Ano ang gagawin ni Don Angelo ngayong nalaman niya ang katotohanan? Paano magmamakaawa si Rilda sa lalaking tinanggihan at pinandirian niya? Ang buong boardroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Don Angelo ay napakapit sa gilid ng lamesa, habang ang kanyang mga tuhod ay nangangatog sa matinding takot at gulat. Si Rilda naman ay napatakip sa kanyang bibig. Nanlalaki ang mga mata habang tinititigan ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang lalaking amoy dagat, marungis at nakatsinelas lamang kagabi. Ngayon ay nagliliwanag sa karangyaan at may hawak ng kanilang buong kapalaran. Enteng, hindi ito maaari. Ikaw ang bagong CEO ng Vanguard. Paano nga isang mangingisda ay naging... Mag-ingat kayo sa pananalita ninyo, Don Angelo. Ang nasa harap ninyo ay walang iba kundi si Senyorito Vicente Vanguard, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Vanguard. Ang 2 taon niyang pamumuhay sa inyong baryo ay bahagi ng kanyang pagsasanay upang matutunan ng kababaang loob, isang bagay na halatang wala sa inyong pamilya. Sa sandaling iyon, dahan-dahang sumandal si Enteng o mas kilala na ngayon bilang si Vicente sa kanyang mamahaling upuan. Ang kanyang muka ay seryoso at walang kahit anong emosyon. Tiningnan niya ang mag-ama na parang 2 taong estranghero. Kagabi, sinabi ko sa inyo na ang mundo ay iikot. Sinabi ko na ang dagat na inyong minamaliit ang siyang lalamon sa inyong kayamanan. Ngunit pinagtawanan niyo ako, di ba? Pinandirian ng buong pamilya mo ang aking pagkatao. Vicente, pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi namin alam na ikaw palang tagapagmana. Kung alam ko lang, hindi ko sasabihin ng mga bagay na iyon. Alam mo namang may pinagsamahan tayo sa dalampasigan, hindi ba? May pinagsamahan, Rilda. Ang nakita ko sa iyo kagabi ay ang tunay mong pagkatao. Kung ako ay nananatiling isang simpleng mangingisda, patuloy mo akong itatrato na parang dumi. Ang binibigyan mo ng halaga ngayon ay ang aking suit, ang aking rilo at ang aking pera. Hindi ang aking puso at pagkatao. Napayuko si Rilda habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Ang matinding pagsisisi ay gumuhit sa kanyang muka. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Lumapit din si Don Angelo at halos lumuhod na sa harap ng binata. Nawala ang lahat ng kayabangan na ipinakita nito sa kanyang mansyon. Senyorito Vicente, pakiusap. Huwag mong bawiin ang aming kumpanya. Handa akong ibigay sa inyo ang lahat ng hilingin mo. Kung gusto mo si Rilda, pumapayag ako. Pakasalan mo ang aking anak. Basta't huwag mo lang kaming puksain sa negosyo. Ito na lamang ang natitira sa amin. Maraming kwento na ang nagtapos sa ganitong tagpo, kung saan ang mayaman ay nagmamakaawa at ang bilyonaryo ay nagpatawad dahil sa pag-ibig.
Ngunit dito papasok ang isang natatanging twist na hindi inaasahan ng mag-ama at maging ng mga board of directors. Tumayo si Vicente mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana, nakatingin sa malawak na daungan. Don Angelo, akala mo ba ang pagkansela ko sa kontrata ninyo ay dahil lamang sa personal kong galit dahil pinahiya niyo ako kagabi? Nagkakamali kayo. Ang aking ama ay isang negosyante at ako'y pinalaki upang maging patas at matalino. Humarap si Vicente sa kanila at may inihagis na makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng mga lihim na transaksyon ng kumpanya ni Don Angelo. Sa loob ng 2 taon kong pananatili sa inyong baryo bilang mangingisda, hindi lang ako basta ng isda. Inimbestigahan ko rin ang unti-unting pagkasira ng ating karagatan. Nalaman ko na ang inyong kumpanya ay iligal na nagtatapon ng mga kemikal na basura sa laot tuwing madaling araw, na siyang pumapatay sa mga isda at sumisira sa kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda roon. Lalong nabaon sa takot si Don Angelo. Hindi niya akalaing ang simpleng mangingisdang pinalayas niya ay matagal na palang nagmamasid sa kanyang mga iligal na gawain. Ipinahiya niya ako kagabi bilang isang tao at kaya kong patawarin niyon. Ngunit ang ginawa ninyong pagpapasakit sa libu-libong mangingisda na umaasa sa dagat para sa kanilang pamilya, iyan ang hindi ko mapapatawad. Kaya hindi ko lang kakansilayan ang kontrata nyo. Formal ko na ring isinumiti ang mga ebidensyang ito sa mga otoridad. Sa sandaling matapos magsalita si Vicente, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang ilang mga alagad ng batas. Ang mukha ni Don Angelo ay tuluyan ng nawalan ng buhay. Ano na ngayon ang mangyayari sa pamilya ni Don Angelo ngayong hindi lang kayamanan ang mawawala sa kanila, kundi pati ang kanilang kalayaan? At ano ang susunod na akbang ni Vicente para sa mga mangingisda sa baryo? Walang nagawa si Don Angelo nang lapitan siya ng mga alagad ng batas upang ihain ang warrant of arrest. Ang mga mararangyang kasuotan ay pinagmamalaki nila kagabi ay tila naging mabigat na kadena na umihila sa kanila pababa. Si Rilda naman ay umahagulgol sa iyak. Pilit na kumakapit sa braso ng kanyang ama na tila ba sa isang iglap ay naglaho ang lahat ng kanilang kapangyarihan at proteksyon sa lipunan. Papa, hindi maaari ito. Vicente, pakiusap naman. Huwag mong gawin ito sa amin. Nagmamakawa ako sa iyo. Kahit gawin mo akong katulong sa mansyon mo, tatanggapin ko. Tanggapin mo lang ang patawad namin. Rilda, ang batas ay para sa lahat. Ang hustisya ay hindi nabibili ng luha o ng inyong natitirang yaman. Ang bawat pamilyang nagutom dahil sa pagkasira ng dagat na pinagkukunan nila ng buhay ay dumaan din sa iyak na nararanasan mo ngayon. Panahon na para panagutan ninyo ang inyong mga ginawa. Habang inaalalayan ng mga pulis si Don Angelo palabas ng silid, lumingon ang matanda kay Vicente. Sa pagkakataong ito, wala na ang galit sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagsisisi at pagkilala sa kanyang sariling pagkatalo. Tama ka, Senyorito Vicente. Ang dagat nga ang pumatay sa aking kumpanya. Ang dagat na minaliit at dinalangan ko ng dumi. Pinalaki ko ang aking anak sa karangyaan, galing sa nakaw na yaman mula sa kalikasan. Karapat dapat lang sa akin ito. Parusang ito sa akin. Nang tuluyang lisanin na mag-ama ang boardroom, huminga ng malalim si Vicente. Tumingin siya kay Gabriel na matapat na naghihintay sa kanyang tabi. Ang unang bahagi ng kanyang misyon ay tapos na. Ngunit ang tunay na layunin ng kanyang pagbabalik ay ngayon pa lamang magsisimula. Senyorito, ano po ang susunod nating akbang? Ang lahat ng ari-arian ni Don Angelo, kabilang ang kanyang mansyon, at ang natitirang shipping vessels ay mapupunta na sa pangasiwa ng Vanguard bilang kabayaran sa kanilang mga utang. Ihanda mo ang sasakyan, Gabriel. Babalik tayo sa baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang sa enteng ang mangingisda, kundi bilang ang bagong tagapamahala na magbabalik ng yaman sa mga totoong nagmamay-ari nito. Samantala,
Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan at sa maliit na baryo ng mga mangingisda. Ang balita tungkol sa pagka-aresto kay Don Angelo at ang pagbagsak ng kanyang kumpanya ay naging paksa ng lahat. Ngunit ang mas nagdulot ng malaking gulat sa mga taga-baryo ay ang kumalat na kwento na ang nagpabagsak sa pamilyang mapagmataas ay walang iba kundi si Enteng. Ang tahimik na binata na madalas nilang makitang may hila-hilang lambat sa pangpang. Kinabukasan, isang mahabang linya ng mga mamahaling sasakyan ang pumasok sa maputik at simpleng daan ng baryo. Ang mga taga-baryo ay naglabasan sa kanilang mga tahanan. Nagtataka kung anong malaking personalidad ang dumarating. Huminto ang mga sasakyan sa tapat ng basketbolan malapit sa pangpang, kung saan madalas magtipon ang mga mangingisda. Bumaba si Gabriel at binuksan ang pinto sa pinakagilid ng sasakyan. Doon ay lumabas si Vicente. Suot ang isang simpleng polo ngunit bakas sa kanyang tindigang otoridad at karangyaan. Ang mga dating kasama niya sa laot ay napanganga at hindi agad makalapit. Mga kasama, huwag kayong matakot. Ako pa rin ito. Si Enteng na kasama ninyong sumasagwan sa madaling araw. Narito ako ngayon upang tuparin ang aking pangako sa inyo. Lumapit ang ilang matatandang mangingisda. Tila hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakikita. Mula sa araw na ito, ang mansyon na pagmamay-ari noon ni Don Angelo ay gagawin natin isang foundation at training center para sa makabagong teknolohiya sa pangingisda. Ang lahat ng kanya mga barko ay ipapamahagi ko sa inyong mga kooperatiba upang hindi na kayo mahirapan sa pagpalaot gamit ang isang maliliit na bangka. Ang Vanguard ay magtatatag ng isang malaking processing plant dito sa ating baryo upang kayo mismong magbenta ng inyong huli sa tamang halaga nang walang middleman na nandaraya sa inyo. Ang buong pangpang ay napuno ng hiyawan at palakpakan. Ang mga luwa ng kagalakan ay gumuhit sa mga mukha ng mga mangingisda na matagal nang nagtitiis sa hirap at pangapi. Nakita nila na ang taong itinuring nilang kapatid sa laot ay hindi sila nakalimutan nang umangat ito sa rurok ng tagumpay. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, isang di inaasahang balita ang dinala ng isang tauhan ni Gabriel. May isang misteryosong tawag na nanggaling sa Central Hospital ng lungsod. Isang pangyayari ang naganap kay Rilda at sa pamilya nito na muling susubok sa katatagan ng puso ni Vicente. Ano ang naging kapalaran ni Rilda matapos mawalan ng lahat? At ano ang huling twist ng kwento na naghihintay kay Vicente na magpapatunay kung siya ba ay tunay na karapat-dapat sa trono ng Vanguard? Mabilis na sumugod si Vicente at si Gabriel patungo sa Central Hospital ng lungsod matapos matanggap ang tawag. Habang nasa biyahe, hindi mapigilang mag-isip ni Vicente. Ano pa nga ba ang pwedeng mangyari sa pamilyang nawalan na ng lahat? Pagdating nila sa ospital, nakita niya si Rilda na nakaupo sa labas ng emergency room. Wala na ang mamahaling alas nito, gulo-gulo ang buhok at suot ang isang simpleng t-shirt na halatang luma na. Sa tabi niya ay may dalawang pulis na nagbabantay. Vicente, salamat at dumating ka. Ang papa, pagkatapos naming umalis sa boardroom niyong kahapon, hindi kinaya ng puso niyang matinding kahihiyan at ang katotohanang makukulong siya. Inatake siya sa puso habang nasa loob ng presinto. Kamusta ang lagay niya? Sabi ng doktor, ligtas na siya. Ngunit paralisado ng kalahati ng kanyang katawan. Vicente, hindi na ako nagmamakaawa para sa pera o para sa kumpanya. Tanggap ko ng lahat ng parusa. Narito ako ngayon para ibigay sa iyo ito. Ang huling bagay na ninakaw ng pamilya ko sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Rilda ang kanyang palad. Doon ay nakalagay ang itim at gintong perlas na may selyo ng Vanguard Maritime International. Ang perlas na iniwan ni Vicente sa kanila bilang handog ng pag-ibig na ipinatapon ni Don Angelo sa basurahan. Palim pala itong kinuha at itinago ni Rilda bago sila tuluyang umalis ng mansyon. Itong perlas na sumisimbolo ng tapat mong pagmamahal na dinalangan namin ng dumi. Ibinabalik ko ito sa iyo
Dahil hindi kami karapat-dapat sa isang bagay na kasing umagas nito. Patawarin mo kami, Vicente, sa lahat ng aming pagmamataas. Tinitigan ni Vicente ang perlas at pagkatapos ay tiningnan niya si Rilda. Dito papasok ang pinakamatinding twist na magpapakita ng tunay na kaibahan ng isang vanguard sa pamilya ni Don Angelo. Hindi kinuha ni Vicente ang perlas. Salip, isinara niya ang mga palad ni Rilda rito. Itago mo yan, Rilda. Ibenta mo ang perlas na yan. Ang halaga niyan ay sapat na sapat upang bayaran ang lahat ng hospital bill ng iyong ama. At ang matitira ay sapat na upang magsimula ka ng isang maliit at tapat na buhay. Hindi ako mamamatay tao o mapang-aping tao. Ang nais ko lang ay justisya para sa dagat at sa mga mangingisda. Vicente, pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa iyo, bakit mo pa rin kami tinutulungan? Dahil nung nabubuhay ako bilang senteng, itinuro sa akin ng mga mangingisda ng dagat. Kahit gaano kalakas ang bagyo na ibinigay nito, ay palagi nagbibigay ng bagong umaga pagkatapos ng kalamidad. Ang batas ay magpapatuloy laban sa mga iligal na ginawa ng iyong ama. Ngunit bilang isang tao, pinapatawad na kita. Gamitin mo ang pagkakataong ito para magbago kayo. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyang nagbago ang takbo ng buhay sa buong rehiyon. Si Don Angelo ay sumailalim sa batas at sa kanyang kondisyon. Habang si Rilda naman ay naging isang simpleng manggagawa na nagtatrabaho ng tapat. Malayo sa marangyang buhay na nakasanayan niya noon. Natutunan niya ang tunay na halaga ng bawat sentimo at ng pagiging mababa ang loob. Makalipas ang ilang buwan, isang malaking pagdiriwang ang naganap sa baybayin ng baryo. Ang bagong processing plant ng Vanguard Maritime International ay opisyal nang binuksan. Ang mga mangingisda ay mayroon ng mga makabagong kagamitan at ligtas na silang pumapalaot. Nakatayo si Vicente sa dulo ng pantalan. Suot muli ang kanyang simpleng kasuotan habang nakatingin sa papalubog na araw. Lumapit sa kanya si Gabriel at tiniabot ang isang binitawang dokumento mula sa main office ng Vanguard sa Maynila. Senyorito Vicente, pinapatawag na po kayo ng inyong ama. Handa na ang inyong upuan bilang chairman ng buong korporasyon sa bansa. Kailangan niyo na pong lisanin ang baryong ito. Tumingin si Vicente sa mga mangingisdang kumakaway sa kanya mula sa malayo. May mga ngiti sa labi at may dala mga kasariwang huli. Ngumiti si Vicente at binalingan ang kanyang kanang kamay. Gabriel, sabihin mo kay Papa, natatanggapin ko ang posisyon. Ngunit sa isang kondisyon, ang main office ng Vanguard Maritime ay hindi na ilalagay sa Maynila. Dito natin ito itatayo sa tabi ng dagat kung saan nagsimula ang lahat. Dahil ang tunay na yaman ng isang negosyante ay hindi nakikita sa taas ng kanyang gusali, kundi sa dami ng buhay na kanyang naitaguyod at natulungan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. At ang aral sa kwentong ito ay wag na wag nating hamakin ng panlabas na anyo o katayuan sa buhay ng ating kapwa. Ang kayamanan at kapangyarihan ay mabilis maglaho na parang bula. Ngunit ang busilak na puso, katapatan at integridad ay nananatili magpakailanman. Matuto tayong maging mababa ang loob at huwag magmalaki sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil ang buhay ay parang gulong. Ang nasa itaas ngayon ay pwedeng mapunta sa ibaba bukas. Higit sa lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kabutihang ipinapakita natin sa ating kapwa. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.